Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 29, 2025. Yung minomonitor nga po natin low pressure area kahapon na naging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po ay nakalabas na ng ating PAR. At yung extension ng kanyang kaulapan, kung makikita nga po natin, apektado nga po niyan ang parte ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Quirino, Nueva Vizcaya at itong natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Asahan nga natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga sa extension ng kaulapan nitong tropical depression. Habang yung habagat naman, kung mapapansin natin, apektado naman ng habagat ang Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Island, Occidental Mindoro, Palawan, including Metro Manila. Asahan nga po natin magkakaroon tayo ng mga posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast, isa hanggang tatlong sama ng panahon ang ating nakikita sa ating advanced weather forecast na ating posibleng i-monitor. Bagamat sa ngayon sa ating advanced weather forecast wala pa tayong nakikitang landfall scenario, may mga tsansa na mga extension ng kanyang kaulapan or kanyang diametro ay posibleng makaapekto sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast. So asahan na nga po natin bukas, August 30, patuloy na pong lalayo ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyong nasa labas ng ating PAR at magkakaroon nga po tayo ng possible low pressure area sa loob ng ating bansa. At asahan natin, magiging maayos at maganda lagay ng panahon. Asahan pa rin natin may mga tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan dahil pa rin po nga dito sa habagat. Pagdating naman po ng August 31, dito po by August 31, yung magkakaroon nga tayo ng low pressure area sa may eastern section ng Visayas at posibleng magpaulan po ito sa may parte ng Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao. Pagpasok naman po ng unang araw ng September, dito po magkakaroon ng panibagong sama ng panahon sa labas ng ating bansa sa may South China Sea, habang yung isang low pressure area na nandito nga po sa may parte ng Bicol Region ay posible nga po makaapekto yan sa may parte ng Visayas at Bicol Region. By September 2, posibleng malusaw na nga itong low pressure area at gaganda na po ang lagay ng ating panahon. Pagdating naman po ng September 3, asahan po natin maaliwalas at maganda lagay ng panahon pero may mga tsansa po tayo ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po ng September 4, dito po asahan natin magkakaroon po ng tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan ang western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 5, magkakaroon ng sama ng panahon dito sa may West Philippine Sea. Nakapasok pa po yan sa ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay posibleng magpaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 6, mataas ang tsansa nga po na maging bagyo itong low pressure area na to na nasa parte nga po ng West Philippine Sea. Palabas naman po yan patungo muli ng China at habang magkakaroon ng panibagong low pressure area dito naman po sa may parte ng eastern section ng Taiwan. Pagdating naman po ng September 7, posible na nga po maging bagyo itong sama ng panahon na nasa South China Sea at habang low pressure area pa rin po itong nasa parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng September 8, yung bagyo nga po na ito ay tatama nga po ito dito sa may parte ng China, habang yung low pressure area naman na nasa may eastern section ng Taiwan, posible po yan maging isang ganap na bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 9, ito po nandito nga sa may parte ng
northern portion ng extreme northern Luzon at maapektuhan po niyan yung ating mga kababayan dito nga po sa parte ng extreme northern Luzon, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan. Inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.